Praise God, praise be the name of Malki o Joshua no Soroti Halmao Isyak. Hello my dear brothers and sisters in Christ. Muli po ito ang inyong kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, Brother June Civiliano. At muli tayong magsama-sama ngayon dahil sa oras na ito ay ika-6 ng hapon ang ating orasan dito po sa ating bansang Pilipinas. Kaya tama-tama katatapos lamang po ng Daily Bread afternoon edition. So tama-tama po ito bago naman ang healing message sa Amor Solo. So muli po mga kapatid at kaibigan, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon. Ano po, lalapit po tayo sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Sa oras nito, buong puso kong idinudulog sa iyo ang aking mga kapatid. Sino man po sila, ano man ang kalalagayan nila sa buhay. Bless them, Father. Protect them, Father. By the blood and in the name of your Son, Malkia Joshua, no Zoroti Almausyak, together with the Holy Spirit. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, inangkin ko Diyos, kami lahat, kasama ng aming pamilya, ay iyong pinagpala at iniingatan. Ganon din aking mga kapatid at kaibigan, sa oras nito, saan man sila naroon. Pagpalain mo rin po sila, kasama ng kanilang mga employer, dyan sa iba't ibang bansa, sa bansang Hong Kong, Japan, Israel, Cyprus, Australia, Canada, London, maging Spain man, maging dyan sa Italy, sa France, maging po sa buong USA, buong Europe, buong Asia Pacific, maging po dyan, Panginoon, sa New Zealand, sa Macau, sa South Korea, sa North Korea, sa China, maging po, Panginoon, sa Malaysia, sa Singapore, Panginoon. Patuloy mo kami pagpalain, Yahweh. At maraming salamat, Lord, sa katagumpayan ng iyong ika-36 na anibersaryo kahapon na naganap. At salamat din, Panginoon, sa patuloy mong paggamit kay Brother Mike Zay Bilarde at sa kanyang buong pamilya. Kami naniniwalang patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay. Sa iyo amang kapurihan, karangalan, pagsamba. Sa tanging pangalan ng Panginoon sa Kristo kasama ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. So, good evening everyone. Good morning my dear brothers and sisters in Christ. At muli po, narito tayo sa live streaming dito po sa Friends Belief online prayer. At sa hapon nito, mga kapatid at kaibigan, kayo po ay patuloy na gabayan dyan ang ating Diyos na buhay. Sa ating kapatid na Sister B-Day Torres Mindigo, kay Brother BJ Lafay, kay Mami Sister Willie de Chavez dyan po sa Adelaide, South Australia. Then po kay Sister Nita Kapua Mendoza sa Kiling. Ayan, may pulseras na po kahapon, dala ko po. At ganoon din kay Sister Annabel Makugay. At ganoon din kay Rachel Joy Pareha, si Guapa. Yan, dira sa Iloilo. Ay nagapamati man kamo dira sa Iloilo, mamugani nga ginaupod ko man kamo sa akon gid nga pangamuyo. At ganoon din sa ating mga kapatid diyan po sa Ilocos Norte. Ano po? Sa Ilocos Sur. Yan, mga kapatid, diyan sa Lawag, diyan po sa Vegan at Abra, na mga pinanggalingan ko po yan na outreach. Yan, sa aking classmate, kay Master June Villamar. Yan, at ganun din kay Brother Felix Ramirez. At ganun din sa mga pinanggalingan kong probinsya sa buong Quezon at Marinduque, mga taga Lucena. Yan, at ganun din sa pinanggalingan kong probinsya pa dyan po sa buong Romblon, Tablas Island, Romblon, yan, sa San Agustin, Romblon, at ganun din sa Sibuyan Island, at ganun din sa CDO, yan, pinanggalingan ko na rin po yan dyan, ano, nung tayo ay bagong kasal, assign po tayo dyan sa Cagayan de Oro City. Yan. At ganun din, mga kapatid, dito po sa mga pinanggalingan ko pang mga ibang area sa PFCC NCR, PFCC Bulacan, Rizal, PFCC Cavite, at sa PFCC GMA, sa GMA area, itong San Juan, Pasay, Mandaluyong, Makati.
At ganun, at kasama rin natin siyempre dyan, napupunta naman natin ng bawat area, pero ibig sabihin dyan yung mga na-assign na natin, in-assign po tayo ni Brother Ray po dyan, ano? Dito po sa, maging po sa LAMP, may mga taga LAMP, mga taga Quezon City, Manila, at Tapatpat, Taguig Pateros, yan, at Pasig, at ganun din sa Laguna at Pampanga. At dito sa mga ibang bansa ay nakikinig din po sila dyan sa Hong Kong, Japan, Israel, Cyprus, Australia. Yung mga pinanggalingan ko rin pong bansa. Ano po. So, dalangin po natin lahat yan. So, sa oras nito mga kapatid at kaibigan, dadako po tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo na atin pong pag-uusapan sa gabi pong ito. At ito po ay hanguin po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo ayon kay San Mateo. The Gospel of the Lord according to Saint Matthew in chapter 16 verse 21 to 27. And here's my Unikaiha Juana. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya ang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Okay, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Hesus Kristo. At ngayong gabi, mga kapatid, ano nga ba, pakitingin nga, ano nga ba uli yung pinag-usapan dito, yung kanyang kapahayagan sa kanyang, ang kapahayagan, unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Yan mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay. At bakit kaya niya pinahayag ang kanyang kamatayang magaganap? Ano po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganito po, babalikan ko kasi ang binasa ni Juana, babalikan ko lang para may pakita ko sa inyo po kung bakit niya ba sinabi o ipinahayag ang kanyang tungkol sa kanyang kamatayan. Pansinin po natin ito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, okay, in verse 21 yon, pero dito sa verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan na ito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kaniyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kaniya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang kaniyang mga anghel. Sa panahong iyaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kaniyang ginawa. Yan ang sinabi ng verse 27. Okay, mga kapatid, bilang paunang salita na sabi roon, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, na pasanin niya ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Pansinin po natin. So, ito baga ang ibig sabihin din dito kung paano ang Panginoon Kristo ay nagpasan ng krus. Ay ganun din kaya, mga kapatid at kaibigan? Magpasan din tayo ng kahoy na krus. Mga kapatid,
may tinatawag na mga tinatawag na pangunawa, mga kapatid at kaibigan, or literal na pangunawa, ano? Meron ding spiritual na pangunawa. Sa punto na ito, hindi ito literal ang ibig pakahulugan at ibig sabihin ng Panginoong Kristo, kundi ito po'y pamumuhay nating spiritual. Bilang paunang salita, mga kapatid, na ang sinasabi rito na sapagkat isang kaganapan lang ang dapat maganap, at yun ay ang Panginoong Kristo na siya ang magpapasa ng krus. Ang tinutukoy niya rito na pasanin natin ang ating krus, mga kapatid, ay ang lahat ng dumarating sa ating buhay na sabi ko nga kahapon, mga kapatid, na put Christ first. Unahin natin si Kristo sa ating buhay. So, sa madalit sabi, ang sinasabi niya, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, ay limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin nun, anumang mga alalahanin natin sa buhay, mga kapatid, pag inuna natin ang Panginoong Kristo, ibig sabihin niyan, makakasunod po tayo sa kanya. Mga kapatid, for example, literal na pangunawa rin, mga kaibigan. Katulad sa akin, ako isang seaman, paalis, sasakay na lang ng barko, pero hindi na ako sumakay ng barko, pinagpalit ko ito sa pagsunod sa Panginoong Kristo. Yan yung sinasabi niya na pasanin mo yung cross at sumunod sa akin. Yan ang simpleng pangunawa, mga kapatid, para hindi tayo mahirapang unawain ang salita ng Diyos. Na, mga kapatid at kaibigan, babasahin po natin mula po sa verse 21. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskreba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang inisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. So, my dear brothers and sisters in Christ, dito po natin makikita ngayon, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, na yung sinasabi niyang pasanin ang inyong cross at sumunod sa akin. Mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay, sa puntong ito, mga kapatid at kaibigan, ay ipinapakita lamang po ng mabuting balita, kapatid, na kaya niya pala sinabi iyon sa kanyang mga alagad at sa ating lahat naka-address ng mga Kristiyano na naniniwalang siya sa kanya na Diyos at taong totoo. Mga kapatid, kung minsan may mga argumento o pinagtatalunan patungkol sa bagay na ito, kung Diyos si Kristo, bakit kailangan siyang mamatay? Mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, ang Panginoon, kung ating unawain, napakasimple po. Napakasimpleng unawain. Bakit? Kasi po, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, yung kaniyang pagiging Diyos na sinasabi sa aklat ng Pilipos, bagamat siya'y Diyos, o yun pa lang, hindi na natiling kapantay ng Diyos, ko-equal, hindi na natiling kapantay ng Diyos, bagko sinubad niyang kanyang pagka-Diyos at namuhay bilang isang alipin. Okay, namuhay siya ngayon bilang alipin. Habang siya'y nabubuhay rito sa mundo, siya'y totoong tao yun, totoong tao talaga. But don't forget that He is still God. Ngayon, bilang totoong tao, ano ang reason? Ano ang plano ng Diyos? What is the divine plan of God for us? The divine plan of God to humankind is to save. Maligtas. Sino ang pwedeng gumawa noon? Walang pwedeng gumawa. Sino ang gumawa? Diyos pa rin. Dahil isinugo niyang kanyang bugtong na anak sa mundong ito. Instead of us to face, harapin natin yung bigat ng krus, literally, at yung bigat na palo sa kawan, na yung latigo na ginamit sa kanya ay para bang may sima. Habang pinapalo, pag hinahaltak po yan,
na binabatak ang laman sa kanyang katawan. At ang ano diyan ay ang buto. Nakitang-kita ng buto na wasak ang kanyang buong pagkatao. Ganyan ang matinding paghihirap na dinanas niya. Instead of us. Ganyan. Bakit? Kasi po, tingnan po natin, kapatid, ang Diyos lubhang napaka-buti, napaka-mapagmahal. Bakit? Instead of us, siya pa rin ang gumanap at isinugo ang kanyang bugtong na anak upang humalili sa ating lahat. At nang siya'y humalili sa ating lahat, dinanas niya ito. Kaya kung makapasok kayo doon sa Old City of Jerusalem, paakyat sa Skull Hill, tinatawag yan na Via Dolorosa Street. Anong kanta doon? Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya sa krus upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya. Yun, kapatid at kaibigan, na minamahal sa Panginoong Jesus. Nilisan niya ang langit para sa atin lahat. At yun po, mga kapatid, hanggang sa nakarating sa Skull Hill, mga kapatid, ipinako sa krus. Kapatid, kaibigan kay Kristo, doon sa puntong iyon na kung saan siya ipinako sa krus. Sasabihin ng iba, Diyos siya, bakit siya kailangan mamatay? Yan. Kaya ngayon yun, ang sinabi ko sa inyo, dahil yan ang kanyang paunang sinabi, ang kamatayang magaganap sa kanya sa Jerusalem. Ngayon, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, ito po ay hinarap siya ni Pedro. Guro, wag po nawang itulot na mangyari ito sa inyo. Kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay, ang sabi ng Panginoon, ito yung open rebuke na tinatawag. Lumayas ka sa aking harapan, Satanas, sapagkat ang inisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Yan, kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. Ang inisip daw ni Pedro ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit? Dahil yun ay banal na plano ng Diyos. Kinakailangang mag-alay ang Panginoong Kristo ng kanyang buhay bilang totoong tao. Always remember, ulitin natin, siya ay totoong tao that at that time, that moment, before His crucifixion, He never used also His power as a true God. Instead, He used His power, the power of faith, the power of His faith unto His Father. Kaya po, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, yan po ang ipinakita ng ating Panginoon. So, mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, dito po ang sinabing ngayon na pumasok yung ang sinumang nais sumunod sa akin, lilimutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kapatid, tingnan natin ang first reading in Jeremiah. Narito ang aking uniko iho, si Adriel. In Jeremiah chapter 20 verse 7 to 9. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana, maghapon sila nagtatatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong limutin ko si Yahweh at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakukulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na ako magpigil. Okay? Yan po ang Jeremiah chapter 20 verse 7 to 9. Tama? Okay. So yan ngayon, mga kapatid.
Yan ang unang pagbasa. So, titingnan naman natin ngayon ang ikalawang pagbasa, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. In Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialing ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Yan mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. So ngayon, yung paunang sinabi niya sa kamatayang magaganap, ng kanyang kamatayang magaganap. Yan po mga kapatid. Kaya niya sinabi ngayon, pagkatapos niyang magkaroon ng open rebuke kay St. Peter. Sinabi niya ngayon, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Sa'y sumunod sa akin, sabi niya. Mga kapatid, at sabi roon na, at pasanin niya ang kanyang krus. Mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, yung krus ngayon na tinutukoy dito, kaya nga magagawaan natin ito. Ayon sa sinabi po ng Romans 12, 1 and 2. Ialay natin sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Then, mag-iba na kayo ng, sabi rin, mag-iba na kayo ng isip. No? Mag-iba na kayo. At huwag ay kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Ang ibig sabihin ngayon yan, mga kapatid at kaibigan, na yan ay matutupad yung sinabi ng Panginoon sa isang Kristiyanong sumusunod sa Panginoon Hesus, kung ang paglimot ng kanyang sarili ay inialay niya kanyang sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi niya ngayon, at sabi niya na huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip. Yan ang sinabi niya. Mag-iba na kayo ng isip. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mga kapatid, yan tinutukoy na pasanin ang inyong cross at sumunod sa akin. Yan ang ibig ngayon ng Panginoon Kristo. Kapatid, makikita po natin yung sarili mong ego. Ibababa mo yan for the sake na nais mong sumunod sa Panginoon. Ang iyong pride, kapatid, ibababa mo talaga yan. Yan ang ibig niya sabihin doon sa sinabi niyang, ang ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang hirap ibaba ng ego, ang hirap ibaba ng pride, mga kapatid at kaibigan. Ang hirap ibaba kung ikaw ay nagtatrabaho. Kailangan mo talaga limutin yan. May negosyo ka, ituloy mo yon. Dahil kailangan ng pamilya mo ang negosyo. Nandiyan dyan ang wife mo, yan ang magninegosyo. Patuloy ka sa paglilingkod. Yun po ang ibig sabihin ngayon, mga kapatid at kaibigan, na minamahal sa Panginoon Kristo. Ngayon, ano pa? Kailangan nating pasanin ng ating krus araw-araw. Yan po, kapatid at kaibigan, yung tinutukoy ngayon na kung ang isa pang pakahulugan na ito lagi natin ng ating kaisipan, paningin kay Kristo na pinagmula ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Kaya po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Panginoon, yan ang isang bagay na kung saan ay mainam na ating pagninilayan. Bakit? Kapatid, ang hirap po niyan. Ang hirap po niyan, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Bakit kaya? Kasi po, napakabigat yung sinabi na sumunod ka sa akin at limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Kaya po mga kapatid at kaibigan, nawa magbibigay sa ating inspirasyon ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Pag sinabing limutin mo ang ukol sa iyong sarili, huwag mo naman pabayaan ang iyong pamilya. Sumunod ka nga sa Panginoon, pero pinabayaan mo naman ang iyong pamilya. Ikaw pa rin ang babalikan ng Diyos. Diyan mo gagamitin yung wisdom
knowledge and understanding na mula sa Panginoon. Ang pagsunod at sa Panginoon, paglimot sa kanyang sarili ay papalitan ng gift from God. Gift of wisdom, knowledge and understanding. How to handle, no? Paano natin i-handle itong mga bagay nito sa ating buhay? Dahil may family po tayo. Yan kapatid, ang Diyos pa rin ang gagabay sa atin yan para po ang ating paglilingkod ay tuloy-tuloy. Tingnan niyo po, kayo po ay mga professional ang iba po sa inyo na nagtungo dyan sa Hong Kong, sa Japan, sa Israel, sa Cyprus, sa Australia, sa Canada, sa London, sa Italy, sa France, saan mang lugar. Dyan sa New Zealand, dyan sa South Korea, dyan po sa Singapore. Kapatid, ang isang layunin po dyan is you serve God. You serve God. Diyan kayo sa ibang bansa. Ibig sabihin niya, kahit nagtatrabaho ka, pag araw ng di-off mo, umattend ka ng gawain. Sa iyong pag-attend, yan ay pagsunod mo sa ating Panginoon Kristo. Go on with the Lord. Do it for the glory of God. Then, do the word of God. My dear brothers and sisters in Christ, yan ang isang napakainam at napakabuting bagay natin gagawin. So, mga kapatid at kaibigan, nawa may napulot po tayong mensahe at salamat sa Diyos. Dahil sa salamat sa tagumpay sa kanyang anibersaryo kahapon. So, mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, tayo po ay dudulog sa ating Diyos na buhay. At dyan po sa ating lahat, saan man kayo naroon, ay patuloy po tayong lalapit sa ating Diyos na ito at tayo naniniwalang walang imposible sa Diyos. Mananalangin po tayo mga kapatid at kaibigan na minamahal, saan man po kayo naroon sa oras nito. Hallelujah. Oh, we bless the name of the living God. We glorify your name, O Lord Jesus. Hallelujah. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Oh, hallelujah. Mga kapatid, sa oras nito, yuko ng ating mga ulo. Hallelujah. Oh, we bless the name of the living God. We glorify your name, O Lord Jesus. Hallelujah, shalom. Hallelujah, shalom. Hallelujah. Oh, Shibaklael, Baruch Ata Adonai, Tudalael, Baruch Hashim. Hallelujah. Oh, hallelujah. God, sa oras nito, bupuso ko silang idinudulog sa iyo, Ama. Aking kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Abutin mo po sila sa oras nito, Ama, at dalahin ko na itago mo sa iyong kaningningan ang lahat, Panginoon. Aking mga kapatid, Sister Cielo Sotera, Sister Daisy David, Sister Vic Calpoporo, Sister Sally, and Brother Boy Matarong, yan, at yan din Sister Glory del Rosario Calubat, Sister Susette Socorro Alvarez, Sister Sarah Jane Kakal Riodeke, Sister Michelle Yambao at kanyang anak na si Misha, at Sister Janet Del Monte, Sister Ludibar, Sister Emma, Mami Emma Buan Fenech, Brother Romeo and Sister Luz Grande, Sister Jessica Butalion Dondas, Sister Rose Jeffries, Sister Elsie Reyes Johnson, Sister Elsa Belic, ang aking kapatid dyan po sa Canberra, Pergroup, Australia chapter, at ganoon din sa Anyag family, kay Brother Melvin, Sister Anna Marie Tuason Anyag, at ganoon din Panginoon sa kanyang anak na si Ariel Dennis and Gabriel, at ganoon din sa kapatid ni Brother Melvin na Sister Lisa Anyag,
at Sarabia, at ang kanyang brother husband, si Brother June Sarabia. Ganun din kay Sister Mary Pradas de la Torre, Sister Nita Capua Mendoza, at sa kanyang anak, Panginoon, na si Princess, Lord God, kay Brother Bernard Breza, Sister Nanay Ilona Bautista, si Brother Jess and Sister Lourdes Bernardino Bernal, Sister Joy Sibal Carpio, Sister Joel Carpio na anak, ganun din kay Sister Cheng Nora Soles and Sister Jazz Soles, si Brother Jojo and Sister Maylin Javier de Mapiles, Sister Lolita T, Sister Sister Lolita T, Sister Fe, Sister Lolita T, Sister Arlene Soto San Cobertipit, at ganun din kay Sister Mila del Rosario, Sister Femia, Sister Brother Boy and Sister Baby Asibeda. Lord, dalayan ko ang kagalingan as total healing sa brain tumor and skin cancer ni Donald Alan Moore, at dalayan ko ang kanyang kalusugan, Panginoon. At ganun din pagpalain Sister Estela Aguirre Gonzales, si Marie Coronel, si Tia Sharon Lucelio, Brother Felicito Chapco, Sister Priscilla Bimbo, si Brother Glenn Ralph Batulinaw, Sister Ofelia Kalimbahin, Sister Emma Alanis Pastrana, Servidad Family, Sardoma Family, Similia Family, Santos Ildes Family, Sasi Family, Mabakyaw Family, Santiagudo Family, Pabulayan Family, Sidano Family, Brother Albert Nalumen and Family, Sister Rochelle de la Vega and Family, Sister Meli Cacao and Family, at ngayon nandyan sa Russia, at Brother George Kalansingan and family, Brother Nani and Sister Nets Morales and family, Sister Rosie Suan and family, Brother Tony Solihon and family, Sister Rosalinda Daos and Sister Joy Daos, at ganoon din ang kanilang pamilya, at ganoon din ang kanilang palaisdaan, Sister Amy Iwase and family, Sister Lourdes Reyes and family, Sister Evangeline Alberto, Sister Brother Tito, Sister Eva Salaw, Brother Roger, Sister Lulit Poras, Brother Jeren, Sister Cheryl Tommy, Sister Nina, ganun din kay Sister Jocelyn Pantonolago Garcia, Sister Merlinda Morata, Sister Elisa Mosones, si Brother Richard Villegas, Sister Mela Fariulan, Brother Neil Acaso, Sister Yuli Magundayaw, at ganun din, Panginoon. Sa oras din ito, buong puso ko rin idinudulog ang mga kasamaan kong ito na nakasama ko sa online, si Billy Torres Mindego, Brother BJ Lapay, Mami Willie de Chavez, at ganun din, Lord God, pagpalain mo po, Panginoon, sa oras din ito, Diyos, ang iba ko pang mga kapatid na Sister Nita Capua Mendoza, Brother BJ Lapay, Sister Annabel Makugay, Sister Guapa Rigel Joy Pareha, at ganoon din, Panginoon, si Brother Felix Ramirez, Brother June Villamar, at ganoon din, Panginoon, si Sister Imelda Derain Rio, Sister Vicky de Guzman Ilano, Brother Den Ilano, at ganoon din sa kanyang anak na si Sister Christine Joy Ilano, Panginoon. Ganoon din si Sister Kamaring Merna Dita Villanueva, at ganoon din kay Sister Annalyn Manintim Sibiliano, my sister wife, sa aming dalawang anak na si Adriel and Joanna, Brother Enrique C. Rebas, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Ganoon din si Sister Emma Villena Mayuga, Sister Rose Capore Mendoza, at ganoon din, Panginoon, si Sister Maria Carolina Morelio, Sister Wilma Dipito, Sister Leticia Ginido, Sister Vilma Dapito, Sister Rosco Capore Mendoza, si classmate Brother Master Harry Israel Polo, Sister Ivy Gomez, Sister Sister Nancita Enriquez, Sister Shi Pader, Sister Miriam Rilona Ordinario, Sister Kailin Adato Adukol, at ganoon din, Lord, si Sister Beth F. Manalo at ang kanyang pamilya. Ganoon din, Panginoon, Sister Maria Balmes family, Sister Lourdes Baby Reyes,
at patuloy din na pagpalain Panginoon ang kanyang kung sambayan. Ganun din si Brother Felix Ramirez sa sinasama rin sa panalangin sina Richard at Jubic Ramirez sa bubuksan nilang negosyo sa Sunrise Point Subdivision, Lipas City na maging matagumpay. Amen, amen, and amen. El Shaddai, salamat sa tagumpay, Brother Felix Ramirez. No, dito lang pala sa Batangas yan sa atin, ano. Okay. At ganoon kay Mr. Ivy Gomez, at ganoon din pinapasama niya sa prayer ang kanyang family, ang Arellano family, Deyes family, ang Gomez family. Ganun din kay Sister Ninita De Luna and family. And Father, ay dinudulog ko rin sa iyo Sister Natia Busman, Sister Wina Cabral de Torres, Sister Lorna Nuevo, Sister Tricia Palomino, si Brother Mark George Terones Calansingin, Sister Elby Collado, Sister Brother Mario Lopez, Sister Evangeline Donato, Graymark Rosol Donato, si Rod Soriano, Sister Miraflor G. Cruz, Sister Jane Subarjaga, Sister Jane Salvador, Brother June, Sister Fete Nerepe, Sister Cynthia Nieva, Brother Boy, and Sister Baby Acebeda. Yan, Sister Lilian Bowen Chan, Sister Colette Jerby Rosqueta, Sister Gerby Rodriguez, Sister Nida and Brother Kukoy Mendez, Sister Annabel Alde, nakinanak niya sa Japan, Brother Bert and Sister Maring Leonora Sagada, si Brother Hermie Caballero, si Brother Cesario Caballero Jr., Sister Rosalie Gamat, Brother Almario Caballero Sr., Sister Dulce Green, Sister Emma McCarty, at ganoon din ang ama ni Sister Dulce na si Brother Porperio Katingan, Sister Ruda Aranya, si Nelson Iran, Joseph and Irene Sierra and family, Sarah Jane Kaka Ledeke, Sister Jane Constantino, Brother Bruce and Sister Lucy Veneracion, Maring Lucy and Paring Bruce Veneracion, at Brother Felix Ramirez, Brother Neil Alcantara Floro, Sister Marie A. Floro, Sister Leah Teresa Floro, Sister Josette Peredo C, Sister Ophelia Ramilo, Sister tangapo na si Adrian, at ganoon din si Ninette Garjola and family, Sister Nini Velasco, Diding Noli, Timothy Panganiban Partante, Roberto Panganiban, Patricia Rizaldo, Sister Nerissa Gongon, Brother George, Sister Rosapa, Sister Yani Ramos, Sister Marilyn Cortez Sandok, Sister Norieta Lamis, Sister ganun din kay Sister Marvelia Ariola, Sister Brother Nicolas Ariola, Sio Gomha Erlamel, Bonnet Amon, Sister Elma Del Mundo, si Brother Dan Pozon, Brother Joshua Adato, si Brother Rinaldo Ravena, si Brother Mario and Sister Che Omandap Andino, Sister Marites Tan Solano, Marites Batan, si Marites Batan. At ganoon din po, Panginoon, patuloy kong idinudulog sa iyo ang aking pong mga kapatid na minamahal sa Panginoon, si Casey Montana Torcolas, Benji Luna, Sister Alice Doronila, at ganoon din Sister Rose Lugatiman, at kanyang employer na si Sister Laura Abot, si Brother Roberto, si Kumparing Doc Ramirez, Sister Angeli Castro, Sister Linda Dao, Sister si Jahan Rapio dyan sa Canada sa kanyang work, si ganoon din Panginoon, si Sister Tess Stephens, Sister Sonia Fernandez, si Kumaring Sister Merna de Villanueva, Brother Bung Mandea, Sister Nery Perez, Sister Maria Aranton, Brother Joey and Sister Marisa Aconia, Sister Ophelia Kalimbahin, Sister Heine Kadag, Sister Rose Sicapol Mendoza, Sister Joaquina Sasantagudo, Sister Ivy Gomez, Sister Del G. Mateo Arevalo, Sister Analisa G. Amon, Sister Vica Batayola, Sister Seni Santos, Sister Edna Padreña, Sister Sonia Fernandez, Sister Terry Parr, Brother Bong, and Sister Marivic Mandia at sa Mandia family dyan, Sister Valerie Cerizo de Guzman, Sister Brother Joe Boniales, Sister Gloria Herbesi, at ganoon din kay Sister Minda Lacorte at kay sa kanyang anak na si ayan, si Salacorte family. Ano po, ate kay Sister Lou Salinas, Sister Joy Lastima and family, Sister Jocelyn Tamsi, Sister Los Biminda Lacorte yan, Sister Emily Lainisa Lasam,
Sister Brother Ray and Sister Nene Villarreal, Sister Alima Moralida, Sister Mary Ann Carcer Coruda, Sister Pro Somikawa, Sister Maria Balmes, si Jahan Rapio yan, si Rosana Tadeo, Mary Grace de Guzman, Sister Christine Binjola, Sister Tess del Rosario, Sister Brother Alan, Sister Belen Galiugo Short, Sister Joy Gonzalo de Torres, Sister Tess del Mundo Aranda, Brother Arlene Ines, Brother Sani Balido, Brother Minard Talisayon, Brother Gabi Biloria, Sister Vicky de Guzman Ilano, Brother Julius and Sister Josephine Martinez Castillon, Brother Edgar and Sister Leonor Maliviran Garcia and family, Brother Ed Pioponco, Sister Margie and Brother Alan Cook, at ganoon din ang sa mga kapatiran dyan sa Perth, Western Australia, at ganoon din Panginoon sa Melbourne, Victoria, Australia, sa Queensland, Australia, at sa Sydney, New South Wales, Australia, at ganoon din dyan sa Canberra, capital of Australia. At ganoon din Panginoon, narito po ang iba pang ipanalangin ni Joanna. J.D. Ann Magalion Arsenia, Minona May Season, Jerome Marcalan Singin, Judith San Milan, Ella Grace Uy, Angel Ann Pareja, Niña Rosa Bredela, Bea Marie Peña Florida, Johanna Mika Hisuan, Ruth Fariolan, Rica May Quinto, Rica Villanilo, Jezreel Satyap, Christoph Joseph Colendres, Jonel Pareja, Emmanuel Magbanwa, Tristan Diño, Earl Gumapal, John David Arquintillo, Nadil Flores, PFCC 27 Iloilo Gospel Music Ministry, Edwin Kagalawan, Noel Cabaluna, Josel Cabaya, Aaron de Magiba, Jason Suguano, Aris Magpantay, Marlo Legaspi, Sunny Solis, Regina Berbegal, Ana Marie Gumapal, Rahil Joy Pareja, Socorro Gumapal, Anmay Abakahen, Joy Baybayo, Jane Bakaling, Helen Tapa, Zoe, Sister Lolita Poras, Janet Olmedo, Rosalia Hisuan, Anita Escarilla, Christine Colandres, Lee Nakpil, Teresita Nolasco, May Ann Cadaliza, Lalaine Pena Florida, Lynn Blackyo, Melanie Saravillo, Yolanda Prado, Emeline Season. Hallelujah. We bless the name of the living God. We glorify your name, O Lord Jesus. And we continue to pray, Father God, sa oras po nito, Panginoon, at may nabumungkal na, Lord, sa pangalan ng Panginoon Kristo, buong puso ko rin dinudulog sa iyo, mga nakahabol, Sister, si Kumaring Lucila Veneracion, yan, nabanggitan natin kanina yan, at ganun din Sister Nora Pilindiana, Brother Manny Pilindiana, na sa kanyang mission dyan sa Marinduque, at sa kanyang mga anak, patuloy pagpalain, Sister Mary Grace, sa aking anak, Ihada, Mary Grace Flor de Lisa, patuloy pagpalain, ganun din, Sister Maria Imelda Chonoda, yan, pagpalain ka, Sister Imelda, Maria Imelda Chonoda, Sister Jas Belen Hernandez, Sister Nora Pilindiana, Sister Maria Delia Pentecostes, Sister Cecilia Maestre Campo Portogana, ayan, Sister Ninita de Luna, Sister Ivy Gomez, ayan, Arellano family, Deyes family, at Gomez family, ayan, Brother Felix Ramirez, ayan, Sister Lourdes Reyes, Sister Maria Balmes, Sister Beth Manalo, Sister Rose Capore Mendoza, Sister Kailin Adato Adukol, Sister Miriam Rilona Ordinario, Sister Shishi Pader, at ganun Sister Nancita Enriquez, Sister Ivy Gomez, Sister Brother si classmate Brother Master Harry Israel Polo, at ganun din kay Sister Belma Dipito, si Sister Leticia Ginido, Sister Vilma, yan, ganun din Sister Maria Morillo, Maria Carolina Morillo, Sister Rose Capor Mendoza, Sister M. Beliena Mayuga, Sister Brother Enrique C. Rivas, Sister ang aking wife, Sister Annalyn Manintem Sibilino, at si Kumaring Merna de Ta Villanueva, si Mami Willie de Chavez, Sister Vicky de Guzman Ilano, si Sister Imelda de Rain Rio, Brother Felix Ramirez, Mami Willie de Chavez, Brother June Villamar, Brother Felix, si Guapa Rigel Joy Pareha, at ganoon din kay Sister Annabel Makugay, Brother J. Lapay, Sister Nita Capua Mendoza, at ganoon din kay Sister Betty
Torres Mindego. Sa ngalan ng Panginoon Kristo Ama, patuloy mo rin na pagpalain. Sa oras din ito, ang Salazar family, Rivera family, Umandal family, Umandap family, Pasahol and Kay family, Sinet Reyes and Winston Reyes and family, Bosila family, Bolinsis family, Bublo family, Doronela family, kay Sister Zonia Fernandez and family, Sister Stephens and family, kay Sister Ertrudes Hermosa and family, Sister Mina Hermosa Bautista and family, Nanay Edith Mendoza, at ganoon din kay Sister Jackie Dublin, nanging anak, at ganoon din Lord ang Cruzat family, Perea family, Sister Tita Ortelia and family, Sister Sabeng, Sister Lingling Anyunuebo and family, Sister Brother Risting, Sister Chita Tenorio and family, at ganoon din Lord ang aming kapatid na si Brother Julito and Sister Dasina Sian Supino and family. So Father God, pagpalay mo rin ang aming minamalapulo lingkod, Brother Mike Zay Bilarde, ang kanyang may wife, Sister Belen, ang kanyang anak, Manugang, Apo, Bong Sambayan, na sina Dr. Franklin, Sister Lisa, ang mga anak nila, Panginoon, si Kong Rene, Sister Beng, kanilang mga anak, Sister Jerry, at Brother JJ Ambaw, at kanilang mga anak, ganun din kay Congressman Michael Bilarde, at ganun din kay sa Ray Vargas, Brother Joe Tanyahora, Brother Ninong Rapi de los Reyes, Ninong Gelina Javier, Brother Che Corrales, Brother Ray Bravo, Brother Rex America, Brother Meding Cabello, Brother Hernani Bay Gonzales, Brother Gomer Bilarde. Sa lahat ng mga assistant elders, SBD, at lahat ng staff at kanilang mga pamilya, lahat ng mga preachers and workers around the world and their families, oh God. At ganun din, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng ang Santa Iglesia mula kay Pope Francis, Cardinals, Bishops, priests, layman, and all church workers, sa lahat mga kapatid namin si Bagsekta, kanilang mga pastor at ang kanilang mga church workers, oh Lord God. Patuloy na pagpalain, Ama. At ganun din si Facebook family, si YouTube family, patuloy mo rin pagpalain, Panginoon. At dalangin ko, Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon Kristo, pagpalain ang aking mga kapatid dyan po sa bansang Hong Kong, sa Hong Kong chapter, Japan chapter, Israel chapter, Cyprus chapter na, at Australia chapters na mga pinanggalingan. Kung maging man, Panginoon, ang South Korea, ang Macau, ang Taiwan, ang Singapore, ganoon din ang Malaysia, Panginoon, at pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga kapatid namin dyan sa Middle East. Nandiyan ngayon si Brother Ernie Manga. At ganoon din, Panginoon, pagpalain mo rin sa oras din ito ang mga kapatid din namin sa Russia, dyan sa buong USA, buong Europe, buong Asia Pacific, buong Asia. Panginoon, pagpalain mo, Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon Kristo kasama ng Espiritu Santo, ang aming bansang Pilipinas, ang aming Pangulong Duterte, ikalawang Pangulo, mga senador, congressman, at gabinete, lahat ng LGUs, O God. Pagpalain mo ang aming mayor and vice mayor dito po, ang sa mayor and vice mayor na Tanawan, at ganun din ang aming gobernador, Governor Dudo Mandanas, at ganoon din, Panginoon, ang gobernador sa Province of Iloilo, Governor Artuto Defensor Jr. Patuloy mo siyang samahan, pagpalain din, Panginoon, sa kanyang pamumuno doon. At ganoon din kay Archbishop Lazo, kay Father Junic Territorio, Father Abing Totana, kay Father Dax dito po sa Batangas, at kay Bishop kay Bishop Garcera dito sa Diocese of Lipa. Panginoon, pagpalain mo rin ang aking magulang, mga kapatid dyan sa Siwaragan, San Joaquin, Iloilo, at sa Barutak Nuevo, at ganoon din, Panginoon, aking aking biyenan dito, at ang aking mga bayaw, Hipag, Bilas, Pamangkin, ang Manimtim family, Panginoon. At patuloy na pagpalain, O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon Kristo, at Ikaw, Diyos, ang patuloy naming nilalapitan ng aming mahal na Kora Paroko dito po sa San Guillermo Parish Church sa Talisay, Panginoon. And we claim, Lord, sa gitna ng pagsabog ng bulkan, sinundan po ng pandemic, Panginoon, na 5 buwan na stay at home, Lord, sa gitna ng mga ito, kami po ay iyong pagpalain at pagyayamanin. And I claim that, Father, because you are our God. You're the great provider, you're the great healer, and we believe, Lord, you are our
the Lord and God, my God. You are El Shaddai, the God that is more than enough. Ikaw rin ang patuloy na mag-ingat sa amin, Panginoon. And I believe there's nothing is impossible with you, God. So maraming salamat, Panginoon, sa oras po nito. At patuloy ko rin dinulog sa iyo, Panginoon. Sina Utol John Ilagan, si Paring Sam Patag, si Brother Manny Dipas, si Brother Claude Reyes, Panginoon. Maraming salamat po, Yahweh. At inangkin ko na patuloy mo kaming samahan sa lahat ng oras at pagkakataon ng Diyos. Yan, si Brother Raul Gonzales, Panginoon, nakahabol, Sister Cielo Sapera, and family, Father God. Patuloy mo pala, Sister Elaine Mayuga Pardo, Sister Maria Balmes, Sister Bic Calpoporo, Sister Marisa Cunias, Sister Maring Lucy Binarasyon. So maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, parangal, pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Father, we continue to pray your favor upon favor, your blessing upon blessings, your grace upon grace, your healing upon healing, your victory upon victory, your power upon power, and your divine protection unto us. All the glory, honor, and praise belongs to you, Father, in the name of your Son, Malki Oswan, Udsorti, Halmaosya. So, once again, my dear brothers and sisters in Christ, ang inyong nakasama, pansamantalang magpapaalam at babalik ulit tayo sa araw ng bukas. Ito ang inyong kapatid, kaibigan, partner, Brother June Civil Yeno. Yan, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Hesus Kristo. So sa mga taga-Israel, Laila Tub. Okay, mga kapatid at kaibigan, Domo arigato gozaimashita. Tudalael.